nasa kulang 100 mga katribya ang namatay po natin dito sa mababang area. Ito po kasi mga katribya yung halos na pinakalumbak po ng ating kalamansi, kaya pagka po malakas po ang ulan, doon na pong binabaha. Pangalawang baha na po ito. Namatayan po tayo ng 100 puno. Mapalitan na lang po natin pagka nag-aaraw na, kasi medyo mahirap pagka po tayo ay lalagay pa po tayo ng ating punla po ngayon. Hindi pa natin kasi alam kung babahain o hindi. Sayang po yung punla natin. Ang ganda-ganda na sana ang ating kalamansi dito. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong umaga po ay ating pong pupuntahan ang ating silihan. Tinarin po yung ating kalamansi at makamusta po natin na kung ano na po yung kanyang itsura matapos po nitong nakaraang bagyong si Enteng. Ngayon ay maganda na po ang panahon ng klima, kaya yung tubig po dito ay mababaw na kumpara mo doon sa dati. Ayan. Malapit na rin po na matapos na rin po yung ating damuhin. After naman po nun, ilalagay uli po tayo ng another po na pataba o yung ating organic fertilizer para po doon sa ating sili. Katapos po nun, atin na po siyang aasarulin para tumaas na po yung kanyang pinaka doon sa may malapit sa puno, para maduo pa na at hindi masyadong dumahin. Ngayon po yung atin namang kalamansi, yun naman po ay gagraskatiya rin naman po sa susunod na pagkakataon pag naitapos na po yung ating damuhin. Maganda-ganda mga trivia po ang panahon po natin ngayon. Kulimlim, tapos sunod araw uulan, pero pulo-pulo lang din po ang ulan po natin. Hindi kagaya po nung nakakaraan na talagang diretso ang ulanan. Sana naman ay magtuloy-tuloy na po ang ganda ng panahon para tayo ay makatrabaho. Magandang balita po sa mga gulay ngayon, tumaas ang presyo ng ating mga kagulayan. At yun nga, ang kalamansi naman po natin po ay sa palengke, dyan po sa bagsakan, lalaro po sa 500 to 600 ang presyo po ng ating kalamansi per bag. Mataas na rin po yan compare po natin to sa mga nakakaraan. At ang kalamansi naman kasi mga katribya, yan naman po talaga ay pag ganito September, hindi na po tayong umaasa na yan po ay tataas, dahil panahon na po na talaga yan ng pagbagsak ng kalamansi. Dahil mag-alaga at hindi po nag-alaga, may mga bunga ang kalamansi po nila. Kaya lang, advantage lang po talaga doon sa nag-alaga kasi mas marami tsaka magaganda. Kumpara natin doon sa hindi po nag-alaga, meron silang mapipitas, kaya lang hindi ganun siya karami. Kaya doon sa ating mga katribya na meron po mga bunga at pitasin, huwag po ninyo hayaan po na yan ay matukol sa inyo pong mga puno. Mahinog. Para hindi po madalas po ang mag-sacrifice po ang inyo pong mga puno. Para po palitan po ng another na bulaklak tsaka po ng bunga. Kaya pinipitas na po natin ngayon ang po pwede pong pitasin kung tayo po magpapabulaklak para malagyan po natin ang abono. Mag river ride muna tayo doon sa ating farm. Kaya kagandahan kasi nito, habang hindi naman siya po pwedeng daanan po yung kabila dahil putik, dito naman tayo sa ilog dumadaan. Kaya ibang mga ka-farmers po natin, lalo na dito po sa bagong sikat, pero silang mga kanya-kanya mga bangka. Tayo ng mga trivia po ay poproduce din po tayo ng ating sarili pong bangka, dahil ito inihiram po natin kay Kap. Kaya shoutout po natin sa mag-asawang Kap at nakakahiram po tayo ng bangka po sa kanila. Kasi
Sila po yung ating unang nakilala dito po sa ating kalamansiya. Ayan. Okay. Ayan, nakakuha na tayo. Sampa na. Ilang natin ito yung lubid. Para maputik pa. Kabila. Meron siyang talian para hindi po maligaw ang hiram na bangka. Yung ating pong kalamansi na tubig. Tingnan natin kung makakasurvive ba o hindi. Itong mais na ito nalubog din, hindi nakaharvest yung may-ari. Sayang. Ito makakasurvive kaya lang sa gabi doon, hindi. Itong pwede makakasurvive yan. Ito, graduate na ito. Ito, graduate. Lubog ito mga katribya. Ito, graduate na ito. Iba pong mga natanggalan dahon, pagka nagsupang, pupuhay. Ito, ibig-ibig. Ito, graduate na ito. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18. 23, 24, 25, 26, 29, 30, 35. Ibibilang po natin yung ilang mga namatay. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79. Nasa kulang 100 mga katribya ang namatay po natin dito sa mababang area. Ito po kasi mga katribya yung halos na pinakalumbak po ng ating kalamansi. Kaya pagka po malakas po ang ulan, ito una pong binabaha. Pangalawang baha na po ito. Namatayan po tayo ng 1,000 puno.
mapalitan na lang po natin pagka nag-aaraw na, kasi medyo mahirap pagka po tayo ay lalagay pa po tayo ng ating punla po ngayon. Hindi pa natin kasi alam kung babain o hindi. Sayang po yung punla natin. Ang ganda-ganda na sana ang ating kalamansi dito kaya lang medyo mababa lang po siya. Pero yung mga sandali lang po ay lumitaw sa ating tubig, baha, mga buhay. Kaya lang medyo nag-indas siya dahil nalubog po sa tubig. Lalo po mas maganda dito sa parte ng taas. Hanggang dito sumampa yung tubig noong nakaraan. Kaya ilan natin mga sili naabutan din. Ito, grass katirin na lang po natin itong ating kalamansi, yung damo. Pero yung ating mga sili, ayan na, ganda na. Labong na po ang ating sili, mga katribya. Yan o. Ganda na po. Dami na po siyang bunga. Marami na rin po siyang sanga. Ito yung mga unang nadamuhan. Ayan, lalaki po ng bunga o. Taka yung mga bulaklak. Ito ganda na po niya. Papakita na siya mga katribya na malapit na tayong makaamoy sa sili. Iba po natin mga namatay, uhuli pa na po yan. Kailangan talaga rito maaagapan natin sa ating damuhin para lumitaw ang ating sili. Pag nakulitaw na siya, maganda na po ang kanyang kalalabasan. Lalagyan po natin uli siya ng ating organic fertilizer. Kasama po dyan yung ating sulfite. Ganda na siya. Mahaba ito. Itong ating mga silihan, katribya. Ito na po yung nadamuhan. Konti na lang pala. Kailangan tiyagain na mailitaw ng mailitaw ang sili. Ang ganda nito. Kita na. Labong na. At maaagad lang po ito mga katriba sa damuhin Hindi po makakaporma yan. Tingnan nyo naman po itong ating pong panigang Laki na rin po yung panigang natin. May mga sunong at bulaklak na rin.
Yan. Kung kasi nasubuan na po natin ang abono. Kaya lang ito naman po ang ating susunod na dadamuhan. Kaya lang medyo maliliit pa naman ang damo. Yung ating sili. Oh. Ayan, sad-sad na natin ito. Ang nagiging katulong natin dito mga katribya po yung mananakate. Tinukuha po nila ito. Ito mga aging maganda pong pakain po ito sa kalabaw. Ay, tingnan nyo naman po siya. Hindi pa natin nagagrass cutter. Lutang na po yung ating kalamansi. Oh. Ang ganda na po niya. Hindi pa po natin ito nasa subuan pa ng pataba. Pag nalagyan pa po natin ito ng pataba, ay lalo po mas maganda. Kaya halos mga organic na po itong ating nilalagay dito. Ito yung ating panigang na 23. Ang ating bakante pa ito. Bali nagpa-order pa tayo mga katribyan ng 23 na Taiwan tsaka 10 panigang para dito. Pero i-spray muna natin ito ng herbicide bago natin ito mataniman. Pero yung iba po pwede pa na wala pang damo, ito yung uunahin. Hindi lang po tayo makapag-deliver dito ng ating pangkuan, pambubong, pero meron nang nabili na hierro para mailagay na rito. Paglagyan ng kawayan. Bukas na kumain tayo ng kalabaw. Oo, bukas na lang. Maganda na po yung ating kalamansi at saka po sili mga katribya. Ayan. Berde na. Marami po yung mga namatay po nating pula. Mahigit na 100. Ganun po talaga mga katribya. Kailangan mo makipagsapalaran para malaman mo kung ano yung mamamatay o hindi. Makikita rin ninyo kung alin ba yung talagang mas ma-effective. Kaya effective pa rin talaga yung nasa mataas ang area. Kabahaan man, ligtas. Pero pag halimbawa at nagkalubugan, kawawa po yung lagi nasa mababa. Gaya doon sa lugar na yun, nasa mababang area siya. Kaya kung natubig, namatay po yun lang natin mga tanim. Marami-rami yan, 100 ang namatay. Iba naman nawalaglag po ang dahon. Kung masusundan pa na susunod na baha pa uli yun, machuchugi na po yung nando sa parte ng dulo na yun. Ito yung ating dadamuhan mga katribya. Tutuloy lang natin ito na nakaraan. Tingnan nyo, nung makita na po yung ating sili, matanggal na po yung damo. Ang ganda na po niya. Oh. Yan. Yan ang importante po sa sili. Na agapan nyo ang ating pagdadamo. Yung mga damong tumutubo. Kaya kasi di natin maagapan yan ako. Ang damo lang po ang kakain ng ating abono. Sila po ang babahagi kaya hindi po masyado makakalabong. Medyo malaki po kasi ito mga katribya. Halos 1 hektarya itong ating sili. Pwera pa yung pagka nabuo natin lahat ito, yung ating mga bakante, may 1 hektarya po itong ating silihan, panigang tsaka po ng Taiwan. Kailangan po natin mga katribya na makipagsapalaran para po nun at least kung makatsyempo tayo, swerte. Kung hindi naman, better next day na lang uli o next time. Ganoon lang naman po yan. Ang importante meron tayong inaalagaan, meron tayong nakaumang,
pag kumagat doon sa may pain at makahuli ng isda, okay lang din. Makahuli mo ng maliit na isda, okay pa rin. Importante, nandyan lang po siya. Hindi po nasasayang yung pagitan po natin sa ating kalamansi. Na natataniman po natin siya, mga katribya, para nun. Hindi ka maiinip. Yan. Sabay na pong lalaki ang sili tsaka po itong ating kalamansi. Dahil mahigit 1 taon ang ating Taiwan bago po ito po ay mapatay. At iyan naman ay mahaba po ang buhay po ng ating Taiwan. Hindi kagaya po ng panigang, sandali lang, mapagkarangulot na ang kanyang bunga, papalitan ulit ng panibago. Sige, umpisa na po tayo ng ating po pagdadamo. Ayan, ganyan-ganyan lang naman ang damo natin. Ang patiran, tapos ang baging. Buti nga po itong ating damo di na po siya ngayon malagkit gaya nung dati na dadamo tayo ng umuulan. Ito baging, importante yan. Sasagad lang natin ang ating paggapas para matagal ang ulit. Yan ang baging. Importante mailitaw ng mailitaw sila. Tapos ay ating siyang gagambulan sa susunod na araw. Yan.